Ayan. Yun nga po yung nililigawan ko. May binigay po ako sa kanyang bulaklak. Ayan. Ayan, ako. So, ayan, nagmo-moment po kami ngayon dito. Dito kami sa overlooking. Ayan, sa overlooking. Kung saan nabuo ang puso ni Jose. Eh, bakit durog dati? O, durog dati. Dating durog, pero dating binuo durog. mo. Yeah. Ako ba yung nakabuo? Oo. Ayun ba? Bakit? Kasi nga, andyan ka lagi nakasuporta kay Kalinga Jose. Laging sumasama sa pag-i-scout at isa pa, ikaw ang nag-repair sa ating mga tinutulungan. Alam mo naman ako, di ba? Yes. So, ngayon kilala mo na ako na gusto ko lang talaga makatulong sa iba. So, yung ginagawa mo sa mga taong hikahos, gusto ko din gawin, pero wala akong time, wala din akong lakas ng loob para matulungan sila. So, thankful din ako kasi may isang Kalinga Jose na kumbaga nagpabago ng kwento ng buhay ko. So, thankful ako kasi may Jose na bumuo ng puso kong durog. Ay, ganon. Ayan. Yan si Kalinga Jose na so, tawa nga ano? Kabag po more. Pinakabagan. Yes. Yun. Yun yung time na dumating si Kalinga Jose, nung time na yun, talaga. Sabihin na natin broken hearted talaga ako that time. Yun. Pero, hindi naman totally, madali na mag-move on, di ba? Pero, nung time na yun, so parang nalibang ako nung time na yun na nag-scout kami. So, thankful ako kasi naging part ako ng scouter. So, thankful din ako kay Kuya Bal kasi nagkaroon ng kumbaga nagkaroon sila ng dito para makatulong sa mga taong hikahos. Then, kay Jose, dahil matyagang nag-scout, at syempre, matyaga siya mag-scout kasi sinasamahan ko po siya. Mayroong kasama. Mayroong kasama. So, syempre naman, nung time na yun, doon nabuo yung puso ni Jose. Na dating durog. Dating durog. Ayan. So, kwento mo nga kung paano ka na in love kay Josie Vlog. Hindi ko ma-explain kung paano. Kasi nga, ikaw ang nanligaw. Kumbaga, na-realize ko na lang, bandang huli, siyempre, sa ilang buwan din natin na pagkasama sa pag-i-scout, doon ko naisip, nung bandang huli na, totoo nga, yung babae yung tao na lagi kong kasama, na si Josie Vlog, ito yung pakiramdam ng tao na nagmahal. Kung kaya naisipan ko na hindi ko na pahirapan. Sa totoo lang po mga Kalinga po. Okay. Ano ba yung sinabi ni Josie Vlog that time nung na-realize mo na mahal mo siya? Nung na-realize mo na siya na mahal mo siya. Ano yung sinabi ni Josie Vlog nung time na na-realize mo na mahal mo siya? Kasi nga po, ganito yun. Okay, mahabang kwento yun. Mahabang kwento. Pwede nating paikliin or paikliin mo. Fast forward natin. Fast forward mo. Pero sa totoo lang. The story of my life. nung time na magkasama kami ni Josie Vlog, hindi niya pinaparamdam sa akin. Hindi niya pinaparamdam kung ano yung naramdaman niya
Siyempre sa tagal-tagal po namin na magkasama ni Juicy Vlog, inilihim niya yung naramdaman niya sa akin. Pero nung bandang huli, mayroong nakapagsabi na in love na pala si Juicy Vlog sa iyo. Hindi naman akong maniwala, kung kaya sinabi ko sa kanya na mahal na kita. Pero yung pagsabi ko sa kanya na ganyan, na mahal ko siya, pero ay parang pabiro ba? Kumbaga ay joke-joke. Pero ang aking naramdaman para sa kanya ay totoo. Kay Juicy Vlog. Hanggang sa nabuo, hanggang sa nagtagal, hanggang ngayon, mas lalo pang tumindi ang aming pagmamahalan. Dahil po sa ganong paraan. Kung kaya siya ay nandito na sa aking puso. Hindi meow. Yun ang totoo. Ayun, so, pero may naramdaman ka ba na na yung parang tawag dito, ano ba tawag doon? Yung pagdadalawang isip. Sa pagdadalawang isip, wala na eh. Hindi ako nagdalawang isip kung ano yung naramdaman niya, hindi ko na agad pinag-isipan. Kasi nga po, iniisip ko, ito yung katuwang ko sa buhay hanggang ngayon. Siguro maintindihan naman siguro yung ni Juicy Vlog, kasabi ko ay sana maintindihan niya yung aking sitwasyon bilang scouter o channel ay yung charity vlogger. Alam niya na ang charity vlogger ay wala pong maiipon yan. Kung bagkus ay yung ating mga kinikita sa pagbablog ay napupunta rin sa tinutulong. Kaya bahala na si Juicy Vlog kung maintindihan niya ang aking sitwasyon. Yun. Pero nga sa ngayon, ano yung pinaka desisyon mo, yung sino yung pinaka mas priority mo? Pagbablog or yung pag-ibig? Pareho. Siyempre bilang charity vlogger, ando na yon. Ang pagmamahal sa kapwa at sa pagmamahal sa kay Juicy Vlog, pareho yun. Kung ano ang pagmamahal ko sa kapwa, ganun ang pagmamahal ko kay Juicy Vlog. Kasi, ang isang nagmamahal kasi, naiintindihan. Nandiyan na yung pag-iintindi. Kasi kung mahal mo yung isang tao, naiintindihan yung sitwasyon. Diba? Tama. Then, kung talagang mahal ka ng isang tao, tanggap niya lahat kung ano sa'yo. Correct. And then, ngayon, ano yung pinakagusto mo sa buhay mo na nangyayari? Or, nangyayari pa lang? Ano yung pinakagusto mo? Hindi ko mano. Ulitin natin yung tanong. Ano yung gusto mong nangyari sa buhay mo at mangyayari pa lang? Hindi ko pa ma-explain kung ay mangyayari kaagad. Okay lang sana kung mayroon tayong stable na
alam mo naman na yung ano, yung alam ko, kabuhay, ay yung ano ba, yung tinatawag na anak buhay ay isang vlogger. Siyempre pag wala kang viral dyan, ay siguradong walang kita. Saka lang magkaka-viral, saka lang kikita ang isang mayroong bang sinasabing viral. Pag walang viral, walang kita. Kagaya niya ngayon sa ginagawa natin. Pag nag-upload tayo, kung sino yung pwedeng tumulong, yun po ang tanging pag-asa natin. Kung walang tumutulong, siyempre walang ano din, walang ibig sabihin, wala pong maitutulong po natin sa taong na-vlog po natin or na-scout. But for now is alam ko naman na happy ka. And ano yung message mo para kay Josie Vlog? Ang message ko lang kay kay Josie Vlog, ito lang. Sana intindihin niya kung ano yung mayroon ako. At sana ay maintindihan niya kung ano yung aking pinagmulan, kung ano ako ngayon bilang isang charity vlogger. At sa aming pagsasama, kung sakali po ay ito ay habang buhay na kami ay magkakasama, sana ay maintindihan ni Josie Vlog. At sana din kung ano yung aming mga lakad, huwag po niyang bigyan ng kulay. Kasi nga doon po magsimula ang awayan. What do you mean kulay? Ibig sabihin, mabigyan ng ano ba, yung pagsisilos, yung ganyan. Kung kaya't, kung halimbawa man, mayroong kaming mga na-scout na binibiro ko, wag niya nang bigyan ng kulay. Kasi nga, ang ginagawa po natin, ang ginagawa ko ay para pasayahin yung mga na-scout. Ganun lang. Sana maintindihan niya. Ikaw ba yun? Hindi ko alam. Hindi naman kasi pag pag talagang mahal ka ng tao, nandun na yun. Nandun yung pag-iintindi. Yung pag-unawa, nandun yun. Kasi pag mahal ka ng tao, nandun yan lahat. Depende na lang yun sa'yo. Kasi, yun nga yung sinasabi na, once na talagang tunay na yung nararamdaman ng isang tao, nandun lahat yun. Siyempre, nakabalansin na lahat yun. Parang pagkain lang yun, na nakabalansin na lahat ng panlasa. Pero depende lang yun kung yung pagkain na yun ay mapapanis. Depende yun sa pagkakaluto nung nagluluto. Kuha? Hindi kasi, ganun lang talaga kapag mahal mo yung tao, di ba? Ayan. So, tara na. So, yun nga po ang kwento ni Josie Vlog at ni Kalinga po siya. Yes. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so Mabuhay much ang po. lahat. Abangan po ulit ang second episode ng Kwentuhan with Kalinga po siya. Yan. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Yun po, naloka na po yung aking kasama. So, totally po, gagawa po talaga kami ng message po kay Ate Christy sa kanyang kaarawan. So, Ate Christy, alam ko po na masaya ka sa araw na to. And,
maraming salamat po sa lahat po ng suporta mo po, especially po sa lahat ng Team Kalingap at sa sa isang ama ng Team Kalingap, si Kuya Val Santos Matubang at sa Ate Edna Vlog at si Kalingap Rob. So thankful po kami kasi nandiyan po kayo, lahat ng mga sponsor, especially po ikaw na may special day mo ngayon. So yun, ito pong ginawa namin po na video na to, alam ko po na masaya ka na kahit po nasa malayo ka. So ingat lang po lagi and many more birthdays to come po, Ate Christy. Thankful po kami kasi hindi ka po nagsasawa na sumuporta sa mga taong nangangailangan. So kami lang po yung nagiging nagiging galamay ng mga taong mga kagaya ni Jose na handang maghanap ng mga panibagong beneficiary, handang humanap ng mga taong matutulungan, and I know po na andyan ka po lagi sa side po nila. So thankful po kami at nandyan ka po lagi. So maligayang kaarawan po, Ate Christy, and I know na happy ka ngayon. So pray lang po at ingat po lagi. So ayan po mga Kalingap, maraming salamat also kay Ate Christy sa kanyang kaarawan, at maraming salamat po at nandyan kayo at nandyan ka na laging sumusuporta sa mga kagaya ko na mga small YouTuber, na mga Kalingap supporter, at saka sa mga natutulungan po natin sa pagpaabot po ng tulong ninyo sa mga kababayan po namin, kababayan po natin. Kaya maraming salamat po, Ate Christy, sa walang sawang pagtulong po sa ating mga kababayan. Maraming salamat and happy birthday sa inyo. Many more birthdays to come. And more blessing. And more blessing, Ate Christy. Maraming